Narinig ang nakakagulat na tanong mula kay Lu Sheng. Natigilan si Zhen Hongyu sandali bago umiling at sumagot, "Ha? Hindi ko po alam yon, Lord. Talagang hindi ko po alam." Sumikip ang kamao ni Lu Sheng, tumalikod, at nagtatakang nagtanong muli, "Hindi mo alam? Wala pa bang sumubok?" Naisip ni Zhen Hongyu ang isang bagay, pinagpawisan ng malamig, at sumagot, "Hindi. Marami nang sumubok." Pagkatapos ay seryoso niyang idinagdag, ngunit lahat ng sumubok pumasok sa EBS ay naglaho na parang hindi sila kailanman umiral sa mundong ito, kahit pa ang mga eksperto sa antas ng Marshall Sen. Kaya't walang sagot sa tanong na yan. Bahagyang natigilan si Lu Sheng sa sagot. Sa malamig na tingin, nagtanong siya, "Marshall Sen?" Nagduda si Lu Sheng kung tama ba ang narinig niya, kaya nagtanong ulit siya, kahit Marshall Sen ay namatay sa loob ng EBS ng Earth Cave. "Oo po," tumango si Zhen Hongyu na may takot sa mukha. Noong Marshall Dao Year 200, 4 na Marshall Sents mula sa 4 na bansa ang magkakasamang pumasok sa isang EBS. Sa huli, lahat sila'y tuluyang naglaho, kasama na ang Marshall Sent ng ating Longguo, Dragon Country. Walang anumang impormasyon tungkol dito sa internet. Ito ay sekreto ng Longguo, ngunit sa mga nasa Grandmaster Realm, halos hindi na ito sekreto. Ang kasamang may dalang malaking backpack ay natigilan, nanlaki ang mga mata, at pinagpawisan ng malamig. Nagtanong siya kay Lu Sheng, "Lord, hindi naman po siguro kayo papasok sa EBS, di ba? Kahit 10 buhay natin, hindi sapat doon." Idinagdag ni Zhen Hongyu, "Ang level 3 Earth Cave na ito, basta't hindi tayo bababa sa 30 floor, halos walang malaking panganib. Ngunit kailangan talagang mag-ingat sa EBS, dahil hindi iyon lugar na maaaring paglaruan." Nagbago ang tingin ni Zhen Hongyu, nanginginig ang buong katawan niya. Ang kanyang seryosong kilos ay hindi pa nangyari dati. Tumango si Lu Sheng, "Alam ko. Tara na." Pagkasabi nito, tumalo na siya pababa, nag-iwan ng isang maningning na gintong anino. Habang bumababa, naisip ng binata, pagkatapos, sa Dreamscape, hahanapin ko ng maigi ang impormasyon tungkol sa EBS. Kahit level siyam Marshall Sent ay hindi nakabalik. Paano naman ang mga nasa level 10, 11? Hindi ako naniniwalang sa loob ng 10,000 taon ng martial arts, walang sinumang top-level martial artist ang gumawa ng katulad na eksperimento. Tiyak na may malaking sikreto dito. Sumunod na tumalon ang 4 na miyembro ng Tiger Scorpion Squad. Patuloy na tumalon si Lu Sheng pauna, tila napakagaan ng kanyang kilos. Madilim sa ibaba, ngunit malinaw pa rin ang nakikita ng binata. Matapos makamit ang indestructible star body, ang kanyang paningin ay lubhang pinalakas. Walang nakitang hadlang. Nagtanong si Lu Sheng, "Walang anuman sa daan? Bukod sa EBS, ano pa ang dapat pag-ingatan?" Sumunod si Zhen Hongyu kay Lu Sheng at sumagot, "Nariyan din ang mga martial Dao madmen sa loob ng Earth Cave." Lumapag ang binata sa isang bato at nagtanong, "Martial Dao madmen? Ano yon?" Nasa ibabaw sila ng mataas na bato. Sinamantala ni Zhen Hongyu ang pagkakataon para magbigay ng impormasyon kay Lu Sheng. Ang mga martial Dao madmen ay mga martial artists na hindi kabilang sa military. Palagi silang nagtatago at nagsasanay sa kaloob-looban ng Earth Cave. Marami sa kanila ay mula sa mga martial arts alien, na ang layunin ay ang pag-abot sa sukdulang martial Dao. Nabubuhay pa rin ang mga taong ito sa lamat ng Earth Cave, kaya't ang kanilang martial will at combat ability ay mas malakas pa kaysa sa ilang star generals ng military. Walang mahina sa kanila. Dahil nagtatago sila sa Earth Cave para rin pumatay ng mga otherworldly beasts, hindi sila gaanong pinamamahalaan ng military. Tutal, hindi naman kontrolado ng military ang Earth Cave. Nagtanong si Lu Sheng, "Kung gayon, bakit kailangan nating mag-ingat sa kanila?" Ang mga taong ito ay nagsanay ng martial arts hanggang sa puntong malapit ng mabaliw. Basta't makaka-breakthrough sila sa sukdulang martial Dao, kahit anong bagay ay kaya nilang gawin. Ang pag-inom ng maruming tubig, pagkain ng hilaw na karne ng otherworldly beast ay maliit na bagay lang. May ilan pa ngang kumakain ng kapwa-tao.
Habang sinasabi ito ni Zhan Hongyu, may ilang hindi magagandang imahe ang pumasok sa isip niya at naging pangit ang kanyang mukha. Idinagdag ni Zhan Hongyu na may komplikadong ekspresyon, naniniwala silang ang pagkain ng dugo at laman ng malalakas na martial artists ay makakapagpalakas din sa kanila. Lahat sila ay mga baliw. May mga chismis na dahil palagi silang nasa Earth Cave, naapektuhan na sila ng kapaligiran doon at nawalan na ng pagkatao. Kahit hindi sila ganoon ka-extreme sa simula, dahil matagal na sila sa Earth Cave at kinukulang sa supply, kapag nakakita sila ng mga sundalo ng military, atake sila para pumatay at magnakaw. Minsan, ang buhay ng isang Grandmaster ay hindi pa kasing halaga ng ilang bag ng supply. Tahimik na napailing si Lu Sheng, nagliwanag ang kanyang mga mata. Pagkain ng kapwa-tao. Kumpara sa killing path ni Guxuan, ang mga taong ito ang tunay na nasa heretical evil path. Sige, naiintindihan ko na. Sa puntong ito, mayroon ng pangkalahatang pag-unawa si Lu Sheng sa sitwasyon ng Earth Cave. Sige, tara na. Makalipas ang isang oras, sa ika-20 palapag ng Earth Cave, nagkalat ang mga bangkay ng otherworldly beasts na may mga hiwa na naghati sa kanila. Bumulong si Zhan Hongyu sa wakas, nalinis na rin. Nakaraang na ang buong squad sa isang pasukan ng kuweba. Ito ang daan patungo sa mas malalim na bahagi ng Earth Cave. Tanging ang pasukan ng kuweba ang malinaw, sa loob ay puno ng itim na ulap, black fog, at ang visibility ay magiging napakababa. Mag-ingat ang lahat. Tiningnan ni Lu Sheng ang mga kagamitang dala ng grupo at kaswal na sinabi, hindi na kailangan ang scouting equipment. Dalhin lang ang lahat ng supply bags. Nag-aalangang sinabi ni Zhan Hongyu, Lord, kung walang scouting equipment, mapanganib pumasok sa Earth Cave. Tinignan siya ni Lu Sheng ng isang beses, pagkatapos ay mahinahong sinabi, hindi ba't sinabi mong maaaring mawalan ng bisa ang mga elektronikong kagamitan sa loob ng Earth Cave? Isa pa, nakalimutan mo na bang isa akong spirit reader? Sumunod lang kayo sa akin ng malapitan. Lahat maghanda sa laban. Malamig na tumayo ang binata, ang kanyang spirit power ay lumabas ng napakalakas, na ikinagulat ng buong Tiger Scorpion Squad. Utal-utal silang nagsabi, Lord. Lord. Ito ay Sinubukan lang ni Lu Sheng ang epekto ng itim na ulap sa spirit power, at nalaman niyang napakaliit lamang ng epekto nito. Ang kanyang spirit power ay maaari pa ring umabot ng malayo sa loob ng Earth Cave, may ilang bahagi lang na malabo ang pakiramdam. Ipinapalagay niyang iyon na ang abyss ng Earth Cave na binanggit ni Zhan Hongyu. Umiti ang binata at sumagot, pagsubok lang, walang epekto. Ang katawan ni Lu Sheng ay nabalot ng manipis na itim na ulap, ngunit wala siyang naramdamang anumang discomfort. Huminga siya ng malalim. Ang kanyang mga butas ng ilong ay parang dalawang super-powered vacuum cleaner, agad na sinipsip ang lahat ng itim na ulap sa paligid papasok sa kanyang katawan. Kakalapag pa lang ng Tiger Scorpion Squad nang makita nila ang nakakagulat na eksenang ito. Agad na bahagyang nagbago ang ekspresyon ng lahat. Bagamat maliit lang ang epekto ng itim na ulap sa mga martial artists, ang ganitong klase ng mapangahas na kilos ni Lu Sheng ay bihira talagang makita. Mabuti na lang, hindi nagbago ang ekspresyon ni Lu Sheng. Tahimik niyang inoobserbahan ang itim na ulap matapos pumasok sa kanyang katawan. Ang resulta, natuklasan niyang wala lang siyang ginagawa dahil gaano man karaming itim na ulap ang pumasok, sa sandaling dumampi ito sa kanyang indestructible star body, lahat ay agad na napupuksa. Ang katawang ito napakalakas. Hindi nito pinahihintulutan ang anumang dayuhang bagay na manatili. Napilitan si Lu Sheng na isuko ang maliit na eksperimentong ito. Tara na. Isang malaking bahagi ng itim na ulap sa paligid ang nasipsip ni Lu Sheng, kaya't medyo luminawag ang Earth Cave. Biglang sumigaw si Zhan Hongyu, hindi maganda. May otherworldly beast na sumusugod. Mag-ingat po kayo, Lord. Sa dilim, isang otherworldly beast ang nagpakita ng pangil at kuko, may mga matang pula. Kahit ang taong walang takot ay kikilabutan at mangangatog ang tuhod sa nakakapanginig at kakaibang atmosfera dito.
Sunod-sunod na kakaibang hiyaw ang umalingaw-ngaw, nagiging isang tuloy-tuloy na ingay. Pinagsama ng dilim ang mga katawan ng mga otherworldly beasts na ito, tanging isang makapal na berdeng agos ang makikitang mabilis na kumakalat. Pagkatapos noon, 2 bangkay ng otherworldly beast ang nakahandusay sa lupa. Ang mga miyembro ng Tiger Scorpion Squad ay nagpakita ng pagkabigla at pagkagulat. Pinagpawisan ng malamig si Zhan Hongyu. Ano? Ang level 5 Black Moon Sickle Demon na ito ay hindi man lang nakalapit. Tumingin siya sa malaking anino na bahagyang nakikita sa harapan, at may komplikadong tono na bumulong, ito ba ang lakas ng isang 12-star upper general? Ang Big Bald Han ay nakatitig din at nagsabi, hindi. Si Lord Lu ay mas nakakatakot pa kaysa sa isang purong 12-star upper general. Napakalakas ng kanyang spirit power. Huwag ninyong kalimutan, noong sinusuri ang kanyang cultivation, nasa kalagayan siya ng kalahating buwang walang pahinga at malubhang pagkaubos ng blood ki. Ang ganito kalakas na spirit power ay hindi basta-basta makakamit ng kahit sino. Sumang-ayon din ang 2 pang miyembro ng Tiger Scorpion Squad. Unang nagsalita ang gwapong binata, hindi ko talaga alam kung paano nagsasanay si Lord Lu. Kumpara sa kanya, pakiramdam ko ay basura lang ako. Napangiti ng mapait ang kasamang may backpack at nagsabi, nga. Akala ko noong una, sasama tayo kay Lord Lu para kumita ng merit points. Ngayon, mukhang hindi na natin kailangang kumilos. Masyadong mapangahas si Lu Sheng kaya't wala silang pagkakataong makakilos. Si Zhan Hongyu naman, sa puntong ito, ay malamang na nahuhumaling na. Pinagmamasdan niya si Lu Sheng na may paghanga. Isipin na lang na namamasyal tayo sa Earth Cave kasama si Lord Lu Sheng. Hindi ito karangalan na makakamit ng kahit sino. Biglang isang malakas na pagsabog ang yumanig sa paligid, isang haligi ng liwanag ang tumaas sa langit mula sa unahan, puno ng alikabok. Sumigaw ang Big Bald Han sa takot, ano? May isa pa sa ilalim. Lubhang nag-aalala si Zhan Hongyu. Lord, ayos lang po ba kayo? Lord. Sumugod si Zhan Hongyu papunta sa makapal na alikabok, hindi alintana ang panganib. Talagang kahit mamatay, hindi mawawala ang pagkahumaling sa lalaki. Mula sa likod ng alikabok, minamasahe ni Lu Sheng ang kanyang pulso at sumagot, ayos lang ako. Humarap siya sa Tiger Scorpion Squad na halos malaglag ang puso sa takot at sinabing, sinusubukan ko lang kung paano talunin ang otherworldly beast nang hindi gumagamit ng sandata. Kaswal na inutusan ni Lu Sheng ang Tiger Scorpion Squad, kolektahin nyo ang mga kapaki-pakinabang na body fluids, tapos ay magpatuloy na tayo. Nanlaki ang mga mata ni Zhan Hongyu. Hindi katakataka na mapatay ni Lord Lu ang isang level 7 otherworldly beast, ngunit ang gawin ito ng walang sandata at may perpektong hiwa. Paano niya nagawa iyon? Ang bangkay ng level 7 otherworldly beast sa harapan ni Zhan Hongyu ay nahiwa ng makinis at patag na parang dinaanan ng isang napakatalim na kutsilyo. Ang pagkamatay nito ay talagang kakaiba. Habang malinaw ang paghahati ng gawain at mabilis na kumikilos ang Tiger Scorpion Squad para kolektahin ang kapaki-pakinabang na body fluids ng otherworldly beast, ang kanilang karanasan sa pag-explore ng Earth Cave ay napakayaman. Ang maliit na bagay tulad ng pagkolekta ng mga nadambong ay parang sanay na sila, biglang may nagbago. Agad na lumingon si Lu Sheng at nagbabala, sandali. May paparating. Nanlaki ang mga mata ni Zhan Hongyu, pinagpawisan ng malamig. Dito. Paano nagkaroon ng tao? Huwag mong sabihin ni. Hawak ang 2 espada, inutusan niya ang squad, buong squad, mag-ingat. Humanda sa laban. Pinagmasdang mabuti ni Zhan Hongyu ang grupo. Medyo pamilyar sila. Teka. Sila iyon. Sa unahan ay isang grupo ng 5 tao, ang kanilang mga katawan ay puno ng pulang likido. Lahat sila ay nakasuot ng parehong uniforme. Matapos tingnan muli ng maigi, nakilala ni Zhan Hongyu na sila ang Red Snail Battle Star Squad, Danilo Chintin. Masaya siyang kumaway at sumigaw, kababayan. Yaoyu. Nakahinga ng maluwag ang Tiger Scorpion Squad,
ibinaba ang kanilang mga sandata. Mabilis ding nakilala ng lalaking iyon si Zhang Hongyu at tinanggal ang kanyang helmet. Hongyu! Habang nagpapahinga ang kabilang squad, lumapit si Zhang Hongyu nang may pag-uusisa at nagtanong, gaano na kayo katagal dito? Bakit ganyan ang itsura ninyo? Bumuntong hininga si Yao Yu at sumagot, huwag mo nang itanong. Halos 1 buwan na kami dito. Muntik na kaming maubos, wala man lang kaming nakuha. Pagkatapos ay nagtanong siya ng may pag-uusisa, nga pala, hanggang anong palapag ang balak ninyong puntahan? Biglang nagbago ang ekspresyon ni Yao Yu, nanlaki ang mga mata sa gulat. Naggitngit siya ng ngipin at sinabi, makinig ka sa akin, huwag kayong bababa sa ika-25 palapag. Ang mga martial daw madmen doon ay tuluyan ng nabaliw. Idinagdag pa niya, baliw na baliw nilang tinutugis ang mga star generals ng ating military region. Kamakailan lang, may 2 squad na bumaba doon at tuluyan nang nawalan ng kontak. Itinaas niya ang manggas ng kanyang damit. Nagmamadaling sinabi ni Yao Yu, kakatanggap ko lang ng balita, kaya tumakbo agad kami. Kung hindi kami nakatakas agad, malamang ay naiwan na rin kami doon. Pagkatapos tanggalin ang benda, isang braso na puno ng pulang likido, dugo at body fluids, ang nakakuha ng atensyon ng lahat. Mayroong isang bagay na napakatakot dito.